Noong 1977, ang space probe na Voyager 1 ay kumuha ng unang larawan ng Earth-Moon system mula sa 1.6 milyong milya ang layo. Noong 1979, lumipad ito sa Io, isa sa mga buwan ng Jupiter. Nadiskubre nito na ang ibabaw nito ay may aktibidad ng bulkan. Noong 1980, lumipad ito sa Saturn. Noong 2012, umalis ang Voyager 1 sa ating solar system at pumasok sa interstellar space. Samantala, sa Earth, isang grupo ng mga sundalong Amerikano ang nasa gitna ng misyon sa mapanganib na lugar ng digmaan. Halos maunahan sila ng dalawang kalaban, ngunit mabilis silang tumugon at pinabagsak sila. Habang umalingaw ang mga bomba sa malayo, patuloy na gumagalaw ang koponan habang pinapatay nila ang sinumang kalaban na masyadong malapit. Dumaan sila sa ilang hagdan upang maabot ang balkonahe at pumwesto ang mga sniper upang simulan ng pagbaril sa mga kaaway mula sa itaas. Ang natitirang bahagi ng koponan ay naghahanap sa gusali upang patayin ang bawat tao sa kanilang daan. Maraming mga lalaki ang sunod-sunod na bumagsak ng walang awa hanggang sa wala ng kalaban sa gusali. Pagkatapos, muling dumaan sa kalye ang koponan at nakita ang mga jet na lumilipad sa itaas ng bayan habang patuloy nilang pinapatay ang mga kaaway. Sa kasamaang palad, nang lumiko sila sa kanto, nakita nila ang isang buong pangkat ng mga kalaban na naghihintay na. Ang grupo ay nagmamadaling pumalit at sumama sa shootout. Ngunit gaano man karaming mga lalaki ang kanilang ibagsak, ang pangkat ay napakalaki para sa kanila upang magkaroon ng anumang pagkakataon na manalo. Nagpasya silang umatras, gayunpaman, habang nagsisimula silang bumalik, isang sundalo ang nabaril at kinailangan siyang kunin ni Rhodey. Walang tumitigil sa pagbaril habang tumatakbo sila, nagtatago sa anumang lugar na mahahanap nila habang pumapatay ng mas maraming lalaki. Gustong pangalagaan ni Rhodey ang sugat ng kanyang kaibigan, ngunit kailangan niyang ipagpatuloy ang pagbaril para maprotektahan ang sarili. Sa oras na suriin niyang muli ang sugat, patay na ang sundalo. Darating ang isa pang pangkat ng kaaway at ang koponan ay nakorner sa dulo ng kalye, kaya ginamit nila ang radyo upang subukang humingi ng tulong. Biglang nagdilim ang lugar at lumitaw ang pulang ilaw sa makapal na ulap sa kalangitan. Ang parehong mga koponan ay napatitig sa pagkabigla habang ang liwanag ay nagpapakita ng isang misteryosong makina na bumaril ng sinag na pinatay ang buong pangkat ng kaaway sa isang galaw lamang. Pagkatapos, ang ilaw ay naging puti at nag-charge ng ilang segundo bago naglabas ng malaking dami ng boltahe. Tinamaan ng kidlat ang mga sundalong Amerikano at kinaladkad sila sa makina kung saan sa pilitan silang nilagay ng alien sa ilang mga eksperimento. Nakita ng mga sundalo ang mga kislap ng kanilang dating buhay sa huling labanan bago nawalan ng malay. Makalipas ang ilang sandali, naka-freeze ang koponan sa loob ng kakaibang device. Biglang pinatay ang makina at nagising ang mga sundalo habang sila ay pinalabas. Naglaan sila ng ilang sandali upang makabawi habang isinusuka nila ang lahat ng likido sa kanilang mga baga. Kinilala ni Jax na ito ay stasis resin na dapat ay mabilis matunaw. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit niya ito nalalaman. Hindi alam ng koponan kung nasaan sila at iniisip nila na baka dinukot sila ng mga Ruso o Chino, ngunit ang mga nakasulat sa mga makina ay hindi mula sa Earth. Nakahanap si Reyes ng plaka na may mga pangalan nila at unit designations, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit alam din niya iyon. Ang lahat ng kanilang mga baril ay nakahanda na, at ang huling natatandaan nila ay ang barilan sa kalye na sinundan ng kidlat. Sinabi ni Leader Kelly na dapat silang kumilos bago sila mahanap ng dumukot sa kanila. May malaking pabilog na pinto sa dulo ng pasilyo, ngunit hindi ito mabuksan ng pagpindot sa button. Ang mga sundalo ay nagtulungan upang mabuksan ito ng mano-mano. Matapos dumaan sa isa pang pasilyo, nakakita sila ng pangalawang pinto na nalihis sa landas nito. Napansin ni Rhodey ang vent hatch sa dingding at pinapunta si Reyes upang mag-imbestiga. May liwanag sa kanyang bibig, gumagapang si Reyes sa vent at nakahanap ng maraming ruta, kaya tinahak niya ang tanging daan na may natitirang liwanag. Sa kalaunan, nakahanap siya ng isa pang hatch at lumabas sa kabilang panig ng pintuan ng vent. Pagkatapos niyang ipaalam sa koponan, pumasok din sila sa vent para samahan siya. Ang mas malapitan na pagtingin sa pinto mula sa panig na ito ay nagpapakita ng ilang masamang pagkasunog at mga marka ng impact na parang may nagsisikap na makapasok doon. Tila ang lugar ay tulad ng isang maze at iniisip ni Nash na sila ay nasa isang lihim na bilangguan sa ilalim ng dagat. Bigla silang nakarinig ng kakaibang ingay kaya sumulong sila upang mag-imbestiga. Sa sumunod na pasilyo, nakakita sila ng bakas ng dugo sa sahig. Mayroon ding clamp sa dingding na nagpapahiwatig ng pagkawala ng kuryente. Nangangahulugan ito na ang lugar ay namamatay, na nagpapaliwanag kung bakit namatay ang makina at nakatakas sila. Ang sunod na silid ay maraming hamog sa sahig. Isang patak ng dugo ang dumapo sa mukha ni Reyes at nang tumingala siya, natuklasan niya ang isang grupo ng mga katawan na nakasabit sa kanilang mga paa na walang ulo. Dinala ni Kelly sina Gibbs at Reyes sa kasunod na silid kung saan ang isa pang pinugutan na katawan ay nakasabit sa itaas ng kakaibang mesa.
Mayroon ding nakaposas na babae na nagngangalang Ravi na nagising at nagsasalita sa ibang wika. Hinila ng mga sundalo ang lever para palayain siya. Sa sandaling iyon, isang napakalaking alien ang lumitaw sa harap ni Gibbs at nilaslas siya gamit ang malalaking kuko nito bago siya itinapon pabalik. Sa nakaraang silid, nakahanap si Nash ng kakaibang sandata. Narinig ng tatlo ang kaguluhan sa malapit at nagmamadaling tumulong sa kanilang mga kaibigan habang nagpapaputok. Ang mga normal na bala ay tila walang gaanong nagagawa sa sandata ng kaaway at pinatumba ng alien ang tatlong sundalo sa isang suntok. Nang subukan ni Kelly na barilin ito, mabilis siyang dinisarmahan ng alien at hinawakan siya sa leeg, tinitigin siya saglit bago siya itinapon din. Habang inaatake ng alien si Jax, ipinasa ni Nash ang kakaibang sandata kay Rhodey na sa wakas ay nagawang paganahin ito at binarilang kanilang kaaway para itumba ito. Iniisip ng mga sundalo na patay na ito at tiningnang mabuti para lamang umungal ang alien. Sa kanilang sorpresa, sumingit si Ravi upang barilin ito hanggang sa mamatay. Pagkatapos, may sinabi siyang hindi naintindihan ng iba bago umalis. Sinundan siya ng grupo matapos mapagtantong patay na si Gibbs. Sa sumunod na pasilyo, ginulat ni Kelly si Ravi sa pamamagitan ng pagsasalita ng kanyang wika. Lumitaw ang isa pang alien sa malapit at nagpaputok si Kelly habang sinasabihan ng iba na tumakbo. May laser gun din ang alien at agad na bumaril para ibagsak si Ravi. Hindi nagtagal, lumitaw ang pangkat ng mga halimaw sa likod nito at nagpaputok din. Tinulungan ng mga lalaki si Ravi at tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Isang habulan ang naganap habang ang magkabilang panig ay patuloy na bumabaril habang sila ay gumagalaw. Nakapagtago ang mga sundalo sa sumunod na pasilyo at nang makakita si Ravi ng pagkakataon, hinila niya ang lever upang isara ang pinto. Inilagay ni Kelly ang isang kutsilyo sa pagitan ng pinto at ng dingding upang hindi ito mabuksan at sinabihan si Jax na sumama kay Ravi upang humanap ng daan palabas. Ang mga alien ay nagsimulang kumalampag sa pinto at ang mga sundalo ay umatras, alam nilang hindi ito magtatagal. Nakahanap sina Jax at Ravi ng butas na puno ng mga cable at umakyat dito hanggang sa makarating sila sa isang lagusan. Sinabihan ni Reyes ang iba na sundan ng dalawa at nanatili sa likuran bilang distraction. Nang tuluyang bumukas ang pinto, binaril ni Reyes ang unang alien para itumba ito, dahilan para muling magsara ang pinto. Gayunpaman, ang lahat ng mga halimaw ay nagawang makalusot at lumapit sa kanya, kaya tumakbo rin si Reyes sa butas. Pagdating niya sa vent, hinawakan ng alien ang paa niya at hinila siya palabas. Bumungad sa loob ang pangalawang halimaw at agad na pinasabog ni Rhodey ang ulo nito. Sa kalaunan ay nakahanap ng labasan ng koponan at itinulak ang ilang metal beam upang makapasok sa silid. Matapos marinig na patay na si Reyes, nagwala si Nash habang sumisigaw tungkol sa pagharap sa mga alien. Pinakalma siya ni Kelly bago tinanong si Rhodey kung bakit marunong siyang gumamit ng laser gun, ngunit hindi maalala ni Rhodey. Sinubukan ni Jax na pangalagaan ang sugat ni Ravi, gayunpaman, tiniyak niyang ayos lang siya. Ang kanyang mga salita ay isinalin ni Kelly na hindi alam kung bakit naiintindihan niya ang Russian. Sinubukan niyang magtanong sa kanya at tinawag niya ang mga lalaking sleepers bago kinumpirma na ang mga halimaw ay mga alien. Pagkatapos ipaliwanag na nasa spaceship sila, ipinahayag ni Ravi na marunong siya ng English at sinabi niya sa koponan na kailangan nilang pumunta sa ligtas na lugar. Si Nash ay patuloy na nagwawala at kinailangan siyang pagbantaan ni Rhodey na patatahimikin siya. Pinatigil sila ni Ravi at pinaalalahanan sila na dapat silang magpatuloy sa paggalaw. Samantala, si Reyes ay pinugutan ng mga alien na gumamit ng aparato upang tingnan ang kanyang mga alaala at malaman ang lahat ng nalalaman ng koponan. Kasunod ng nakita nito sa mga alaalang iyon, naabot ng alien ang nakabaluktot na pinto at nag-activate ng device sa gauntlet nito. Sa isa sa mga pasilyo, ipinaliwanag ni Ravi na ang alien na may mga peklat ay ang pinuno at mayroon nitong napakaraming mga halimaw na tumutulong dito. Ibinunyag din niya na may mga motion sensor sa mga dingding at ang layunin ng alien ay makakuha ng pagkain. Pagpasok nila sa sumunod na silid, nakita nila ang kanilang mga sarili sa tulay sa itaas ng kalaliman at napapaligiran ng libu-libong ilaw. Tiningnan ni Jax ng maigi at nalaman niyang hindi ito mga bumbilya. Ito ay mga kapsula na may mga katawan sa loob. Tinawag sila ni Ravi na sleepers at iginiit na dapat na silang umalis. Nagpahinga sila sa sumunod na pasilyo para gawin muli ni Kelly ang benda ni Ravi. Nag-usap sila tungkol sa kanilang buhay bago ang digmaan at ibinahagi ni Kelly na siya ay isang diborsyadong ama. Napapaisip si Nash kung ang mga nilalang ay mga demonyo sa halip na mga alien at sila ay dumadaan sa biblical rapture. Makalipas ang ilang minuto, nakahanap ang koponan ng garahe na puno ng mga container. Ipinaliwanag ni Ravi na naglalaman ng mga ito ng lahat ng mga kagamitan na ninakaw ng mga alien mula sa Earth. Iniisip ni Rhodey na kakaiba na ang mga alien ay hindi umaatake at nag-iisip na sila ay sumusulong upang palibutan sila. Sumang-ayon si Kelly at inanunsyo na lalaban sila, hindi pinansin si Ravi nang sabihin niyang ito ay masamang ideya.
Nagboluntaryo si Jax na maging pain at pumunta sa hallway kung saan nagsimula siyang kumanta. Sinundan ng mga alien ang kanyang boses upang mahanap siya at mabilis na nagpaputok si Jax. Pagkatapos ng ilang putok para mapanatili ang atensyon nila, nagsimula na siyang tumakbo, kaya hinabol siya ng mga alien habang patuloy silang nagpapaputok ng kanilang mga laser gun. Paminsan-minsan ay lumilingon si Jax para magpaputok pabalik, hindi nagdudulot ng malaking pinsala, ngunit pinapanatili pa rin silang galit. Sa kalaunan, naabot ni Jax ang garahe kung saan patuloy niyang hinahamon ng mga alien na sundan siya. Nang makarating sa dead end ang mga nilalang, binaril ni Nash ang isa sa ulo mula sa kanyang sniper spot. Pagkatapos, ang natitirang bahagi ng koponan ay pumilibot sa mga kaaway at nagpaputok na pinatay silang lahat ng paisa-isa. Pagkatapos nito, binanggit ni Ravi na napakadali nito at natatakot sa posibleng bitag. Sa sandaling iyon, isa pang alien squad ang pumasok sa garahe. Agad na nagpaputok ang koponan, ngunit kahit na si Nash ay hindi makatama dahil sa pagkakataong ito ang mga alien ay nagdala ng napakalakas na mga kalasag. Nagsimulang tumakbo ang lahat at tumalon si Nash sa mga container hanggang sa muli niyang makasama ang kanyang koponan. Tumakbo sila sa pinto ng mabilis hanggat maaari, ngunit sa kasamaang palad, nabaril si Jax sa likod at agad na napatay. Sumigaw ang nagdadalamhating Nash habang binabaril niya ang killer sa ulo para sa paghihiganti. Ang apat na nakaligtas ay tumakbo palabas ng garahe at pumasok sa isang pasilyo kung saan sila nagtago upang ipagpatuloy ang pagbaril hanggang sa mahanap ni Ravi ang hawakan na nagsasara ng pinto. May mga alien rin na nagmumula sa kabilang panig, kaya ang koponan ay tumakas sa hatch sa dingding. Dumausdos sila sa lagusan at dumaong sa isang pool na puno ng mga kalansay at nabubulok na laman. Napakatindi ng amoy kaya nasuka ang ilan sa kanila. Nang magsimulang magpanik si Nash, kinailangan siyang patahimikin ni Kelly. Naputol ang pag-uusap ng boses na nagmumula sa itaas. Tumingala si Ravi at nagulat nang makita ang kanyang ina, si Anya, na agad na naghagis ng lubid. Umakyat si Ravi at ang mga babae ay muling nagkasama sa isang yakap. Ginamit din ng mga sundalo ang lubid at napansin ni Kelly ang uniforme ni Anya na nagpapahiwatig na siya ay isang sundalong Ruso. Ginabayan ni Anya ang grupo sa mga pasilyo, palaging tinitiyak na iwasan ang mga sensor sa mga dingding. Dinala niya sila sa isang hatch sa sahig at bumaba sila sa basement kung saan nilock ni Anya ang pinto. Ang lahat ng mga dingding ay pinalamutian ng sining. Ibinahagi ni Kelly kung paano nagising ang kanyang koponan at ipinaliwanag ni Anya na isa itong trophy room. Nakatakas lang sila dahil sa malfunction ng makina. Nakalimutan na niya ang araw mula nang siya ay dinukot, ngunit sa palagay niya ay nasa 20 o 30 taon na siya rito. Napagtanto ng mga sundalo na ipinanganak si Ravi sa spaceship. Pagkatapos, inihayag ni Anya na mayroong pagsalakay. Lumalabas na ang Voyager 1 ay may mapa upang mag-imbita ng mga friendly aliens sa Earth. Gayunpaman, natagpuan ito ng mga masasamang nilalang at ginamit ito upang sumalakay. Una, dinukot nila ang pinakamahuhusay na strategist ng militar sa mundo at ikinonekta ang kanilang mga device sa isipan ng tao para mangalap ng impormasyon na nangangahulugang ang mga sundalo ay naka-freeze sa makina sa loob ng mga dekada. Ang lahat ng mga kakaibang bangungot na nakita nila ay mga larong pandigma na nilikha ng mga alien upang pag-aralan kung paano nakikipaglaban ang sangkatauhan. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na durugin ang Earth sa loob lamang ng ilang linggo. Ang koneksyon sa isip ay gumagana sa parehong paraan na nagpapaliwanag kung bakit natutunan ng mga sundalo ang ilang bagay bilang kapalit. Tinawag ito ni Anya na pagtanggap ng mga talento. Dinadala ng spaceship na ito ang lahat ng nasamsam sa digmaan pabalik sa planeta ng alien. Ang ama ni Ravi ang sumabutahe sa reactor at naging sanhi ng pagkasira ng mga makina. Kadalasan, hindi nakikibahagi si Anya sa mga sleepers. Iyon ang paraan kung paano siya nanatiling buhay ng napakatagal. Gayunpaman, ang kanyang koponan ay namatay sa panahon ng misyon at ngayon kailangan niya ang tulong ng mga sundalo. Ang talento ni Anya ay marinig ang mga nilalang mula sa malayo at maunawaan kung ano ang kanilang sinasabi at alam niyang sinusubukan nilang ayusin ang relay ng mga komunikasyon. Kapag nagawa nilang makipag-ugnayan sa kanilang planeta, mas maraming alien ang darating kaya kailangan nilang pigilan sila. Nagpahinga sandali ang mga sundalo at sinabi ni Nash na hindi na sila makakauwi. Tiningnan ni Kelly ang larawan ng kanyang anak na babae at napagtanto na siya ay nasa 40 taong gulang kung buhay pa siya na nagpapaisip din kay Rhodey tungkol sa kanyang mga anak. Nagpa siya ang koponan na gusto nilang lumaban at gumawa ng plano kasama si Anya. Sa tingin nila ay may humigit kumulang 200 alien ang natitira at ang kalmadong sentro ay nasa tuktok na deck kung saan sila pinakamalakas. Ang mga lagusan ay maaaring magdala sa kanila doon, bagaman agad silang makikita ng mga alien. Sa kabutihang palad, si Anya ay may isang bungkos na mga pampasabog na magagamit nila. Gumapang ang grupo sa mga lagusan upang marating ang tuktok na deck. Sina Rhodey at Kelly ay sumang-ayon na panatilihing magambala ang mga alien habang si Nash at ang mga babae ay magse-set up ng mga pampasabog.
Binigyan din ni Anya si Kelly ng ninakaw na gauntlet na magpapahintulot sa kanya na gumamit ng kalasag. Naghiwalay ang grupo at hindi nagtagal ay nakarating ang koponan ni Nash sa pangunahing silid kung saan pinapanood nila ang mga alien guard mula sa balkonahe. Sa pasilyo, nakahanap sina Kelly at Rhodey ng sensor na nababalutan ng dugo kaya naghanap sila ng pangalawa. Di nagtagal, natanggap ng isang alien ang alerto sa gauntlet nito. Binaril pa ni Kelly ang sensor para asarin ang kalaban. Ipinatawag ang mga alien guard sa main room kaya sa wakas ay makakalabas ang koponan ni Nash. Habang siya ay nagbabantay, ang mga babae ay naglalagay ng mga pampasabog. Nagtago sina Kelly at Rhodey nang marinig nila ang pagdating ng mga alien guard at naghintay ng tamang sandali para barilin silang dalawa mula sa likuran. Mabilis na dumating ang backup habang namamaril, kaya ini-activate ni Kelly ang kalasag na nagpapahintulot sa kanya at ni Rhodey na magpatuloy sa pakikipaglaban. Ginamit ng isang alien ng isa sa mga kasamahan nito upang protektahan ang sarili at itinulak ito, kaya napilitang tumakas ang mga lalaki. Nagtago sila sa ibang pasilyo at nagpatuloy ang shootout. Gayunpaman, ang isa sa mga alien ay nakakita ng isang bagay sa gauntlet nito at pinapunta sa ibang direksyon ang kalahati ng koponan nito. Sa pangunahing silid, narinig ni Anya ang pagdating ng mga alien. Tinawagan sila ni Kelly at Rhodey para balaan sila tungkol sa parehong bagay habang naipit pa rin sa shootout, ngunit walang paraan para makatakas ang tatlo. Nang tumawid si Kelly sa pinto, isinara ito ni Rhodey at sinabihan siyang iligtas ang iba habang pinipigilan niya ang mga alien. Pagkatapos ay pinagbabaril ni Rhodey ang mga alien, pinaputok ang laser gun hanggang sa maubusan ito ng power. Nagpalit siya sa kanyang normal na baril at lumapit sa isa sa mga nilalang na kinuha siya sa pamamagitan ng kalasag. Inihampas ng alien si Rhodey sa dingding bago siya tiningnan sa mukha ng mas malapitan. Ginamit niya ang sandaling iyon para maghulog ng 2 granada na nagdulot ng malaking pagsabog sa pasilyo na pumatay sa kanya at sa mga alien na nakapaligid sa kanya. Ang isa pang kalahati ng alien squad ay nakarating sa pangunahing silid at ang mga tao ay nagpaputok upang pabagsakin ang pinakamaraming posible. Sa una, mahusay ang kanilang ginagawa, ngunit sa kasamaang palad, mas maraming alien na may mga kalasag ang dumating. Pinaalis ni Anya si Ravi at pinakiusapan si Nash na protektahan siya. Isang mas malaking alien din ang nagpakita at nagpaputok para ibagsak si Anya. Sumigaw si Ravi para sa kanyang ina at kinailangan siyang kaladkarin ni Nash nang makita niyang inilabas ni Anya ang detonator. Ang mga pampasabog ay isinaaktibo at ang nagresultang pagsabog ay sumira sa buong silid na nagpabagsak sa malaking makina at lahat ng mga alien sa paligid nito. Sa pasilyo, nakita ni Nash ang mas maraming alien na dumarating at pinagtago si Ravi sa hatch. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw habang tumatakbo, kaya hinabol siya ng mga alien nang hindi napapansin ng babae. Huminto siya sa pagtakbo sa isang dead end kung saan sinimulan niyang kantahin ang kantang katulad ng kay Jax. Binaril ni Nash ang pinakamaraming alien hanggat kaya niya at iniisip kung dapat din ba niyang isaaktibo ang kanyang mga pampasabog. Gayunpaman, determinado siyang mabuhay, kaya't muli niyang inilabas ang kanyang baril. Sa sandaling hindi na siya nakarinig ng anumang ingay, lumabas si Ravi para lamang makakita ng alien sa malapit. Samantala, nabigla si Kelly nang makita ang isang silid na puno ng mga taong nakakulong sa mga selda na humihingi ng tulong sa kanya. Nang lumingon si Kelly, isang alien ang nagpatumba sa kanya. Napanaginipan niya ang tungkol sa kanyang anak na babae na masaya sa Earth, ngunit bigla siyang dinukot ng mga alien. Nang magising si Kelly, nasa loob siya ng isa sa mga selda. Si Ravi ay nasa kalapit na selda at kinailangang sabihin sa kanya na ang iba ay hindi nakaligtas. Ang mga alien ay pumasok sa silid at hinawakan si Kelly sa leeg upang itulak siya sa dingding. Pagkatapos ay kinalagad nila siya sa mga pasilyo at dinala siya sa kakaibang mesa mula kanina kung saan ibinitin siya ng patiwarik. Kumuha ng patalim ang alien at naghanda sa pagpatay. Ngunit sa pagkakataong iyon, nakita nitong nagtatago si Nash sa loob ng mesa. Sa isang putok lang sa ulo, napatay ni Nash ang nilalang. Pagkatapos, dumaan ang dalawa sa pasilyo, pinatay ang sinumang alien na masyadong malapit. Narating nila ang mga selda at binuksan ito ni Kelly upang iligtas ang mga bilanggo. Higit pang mga halimaw ang parating, kaya nagpaputok si Nash gamit ang laser gun na pinabagsak ang kalaban. Nang makalabas ang lahat ng mga bilanggo, isinara ng mga sundalo ang pinto at tumakbo palayo kasama si Ravi. Hindi nagtagal, naabutan sila ng mga alien, kaya nagtago ang tatlo sa likod ng isang pader at nagpaputok pabalik. Ang mga tao ay unti-unting nauubusan ng mga bala, kaya't inihagis ni Nash ang kanyang sinturon kasama ang lahat ng mga granada at isinara ni Kelly ang pinto upang pigilan ang nagresultang pagsabog na masaktan din sila. Napasandal si Nash sa isa pang pinto habang ipinagdiriwang niya ang kanilang tagumpay para lamang saksakin ng patalim mula sa likod. Ang alien leader ay pumasok sa silid, kaya't sinabihan ni Kelly si Ravi na tumakbo bago inasar ang nilalang upang panatilihin ang atensyon nito sa kanya.
Pumulot din siya ng patalim at nagsimulang labanan ng kaaway na patuloy na nagpapabagsak sa kanya sa pamamagitan ng mga suntok. Inihagis pa ng alien si Kelly sa kisame bago siya binato ng sandata na kinailangang iwasan ni Kelly. Sunod, isinaaktibo ng alien ang kanyang kalasag upang hampasin si Kelly gamit ito. Pagkatapos ng ilang suntok, kinuha ng alien ang kanyang espada at patakbong lumapit kay Kelly. Naghintay ang sundalo hanggang sa tumawid sa pinto ang halimaw upang isara ito, na nahuli ang katawan nito at pinatay ito. Makalipas ang ilang segundo, muling nakipagkita si Kelly kay Ravi na takot na lumabas. Naunang lumabas si Kelly at sinundan niya siya upang matuklasan na nasa Earth sila na naging isang kaparangan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.